Ano ang nangyayari sa mga sanggol at bata kung sila ay mamatay? Saan makikita sa Biblia ang edad ng pagkaalam tungkol sa mabuti at masama o age of accountability? Sasagutin namin ang tanong na ito sa bidyong ito. Marami ka pang matututunan sa aming website na gotquestions.org Tagalog. Ang konsepto ng age of accountability o edad tungkol sa pagkaalam sa mabuti at masama ay ang paniniwala na hindi hatulan ng Diyos ang mga bata dahil sa kanilang kasalanan kung sila'y mamatay na hindi pa sila nakaabot sa edad ng pagkaunawa tungkol sa mabuti at masama. Ang batang namatay dahil sa biyaya at habag ng Diyos ay bibigyan ng karapatan na makapasok sa langit. Ang konsepto bang ito ay ayon sa Biblia? Mayroon bang tinutukoy ang Biblia tungkol sa edad tungkol sa pagkaalam sa mabuti at masama o age of accountability? Sa diskusyon tungkol sa age of accountability, kadalasang hindi na pagtutuunan ng pansin na ang mga bata kahit sanggol pa lamang ay makasalanan din naman. Sinasabi sa atin ng Biblia na kahit na hindi pa nakagawa ang isang sanggol o isang bata ng sariling kasalanan, ang lahat ng tao kasama ang mga sanggol at bata ay makasalanan dahil sa minanang kasalanan o naipasang kasalanan sa lahat ng tao mula kay Adan. Ang minanang kasalanan ay naipapasa sa mga bata sa pamamagitan ng kanilang mga magulang. Sa awit 51:5, isinulat ni David, "Ako'y masama na buhat ng iluwal, makasalanan na nang ako'y isilang." Kinikilala ni David na kahit noong ipinaglilihi pa lamang siya ng kanyang ina, siya ay makasalanan na. Ang napakalungkot na katotohanan, kadalasan may mga batang wala pang muwang ang namamatay at ito'y katibayan na kahit ang mga bata ay naapektuhan ng kasalanan ni Adan. Dahil ang pisikal at espiritual na kamatayan ay parehong resulta ng minanang kasalanan ng lahat ng tao mula kay Adan. Ang bawat tao, bata man o matanda, ay nagkasala laban sa Diyos. Ang bawat tao ay sumalungat sa kabanalan ng Diyos. Ang tanging paraan upang manatiling makatarungan ang Diyos at gayon din naman ay ideklara ang isang tao na makatuwiran ay ang tanggapin ng tao ang kanyang kapatawaran sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. Si Jesus ang tanging daan. Sinabi ni Jesus sa Juan 14:6, "Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko." Sinabi din ni Pedro sa Gawa 4:12, "Kay Hesukristo lamang matatagpuan ang kaligtasan, sapagkat sa silong ng langit, ang kanyang pangalan lamang ang ibinigay ng Diyos sa ikaliligtas ng tao." Ang kaligtasan ay isang individual na pagpili. Paano ngayon ang mga sanggol at mga bata na wala pang kakayahang magpasya at pumili? Ang age of accountability ay isang konsepto na ang mga namatay na bata bago sila makaabot sa edad na hindi pa sila nakakaunawa kung ano ang mabuti at masama ay ligtas na lahat dahil sa biyaya at habag ng Diyos. Ang age of accountability ay ang paniniwala na inililigtas ng Diyos ang lahat ng mga namatay na hindi pa kayang magdesisyon kung pipiliin nila o tatanggihan si Kristo. Ang edad na 13 ang karaniwang suhestyon para sa age of accountability base sa kultura ng mga Hudyo na ang bata ay naaabot ang estado ng pagiging matanda sa pag-iisip sa edad na ito. Gayunman, hindi nagbibigay ang Biblia ng direktang katuruan kung ang edad na 13 nga ang edad kung kailan ang isang bata ay maaari nang makaalam o makaunawa tungkol sa mabuti at masama at magkaroon ng kakayahan na pumili sa pagitan ng dalawa. Maaaring ito ay magbago depende sa kakayahan ng isang bata. Ang isang bata ay humantong na sa age of accountability kung mayroon na siyang kakayahan na sumampalataya o hindi kay Kristo. Sinabi ni Charles Spurgeon na ang isang bata na 5 taong gulang ay maaari ng maligtas at buhayin sa espiritual na gaya ng isang matanda. Ang kamatayan ni Jesus ay sapat na para sa sangkatauhan. Sinabi sa unang Juan 2:2, "Sapagkat si Kristo ang handog sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan natin at kasalanan din ng lahat ng tao." Ang talatang ito ay malinaw na nagtuturo ng kamatayan ni Jesus ay sapat para sa lahat ng kasalanan, hindi lamang para sa mga kasalanan ng mga taong may kakayahang sumampalataya. Ang katotohanan na sapat ang kamatayan ni Jesus para sa lahat ang nagbibigay ng posibilidad na ilalapat ng Diyos ang kabayran para sa kasalanan
para sa mga taong walang kakayahang sumampalataya. May ilan na nakikita ang kaugnayan sa Age of Accountability sa tipan ng Diyos sa Israel, kung saan walang ibang kinakailangang gawin ng isang batang lalaki upang makabilang sa tipan ng Diyos maliban sa pagpapatuli, na ginagawa sa ika-8 araw pagkatapos na siya ay maipanganak. Exodo 12:48 hanggang 50 at Levitico 12:13. Isang tanong ang mabubuo sa konseptong ito. Hindi ba ang kaparehong senaryong ito ng pagtutuli sa mga bata sa lumang tipan ay maiilapat din sa iglesia? Noong araw ng Pentecostes, sinabi ni Pedro, "Pagsisihan ninyo at talikdan ang inyong mga kasalanan at magpabautismo kayo sa pangalan ni Jesucristo upang kayo'y patawarin, at ipagkakaloob sa inyo ang Espiritu Santo, sapagkat ang pangako'y para sa inyo at sa inyong mga anak at sa lahat ng mga nasa malayo, sa bawat tatawagin ng Panginoong Diyos." Mga Gawa 2:38 hanggang 39. Ang salitang mga anak sa talatang ito ay tekno sa wikang Grego na nangangahulugang bata, anak na babae o anak na lalaki. Ipinahayag sa mga Gawa 2:39 na ang kapatawaran ng mga kasalanan ay para sa lahat. Mga Gawa 1:8, kasama ang mga susunod na salinlahi. Hindi ito itinuturo ang kaligtasan ng buong mag-anak. Ang mga anak ng mga nagsisi ay kailangan ding magsisi. Ang isang talata na maaaring magamit sa paksang ito ay ang ika-2 Samuel 12:21 hanggang 23. Ang konteksto ng mga talatang ito ay pagkatapos na magkasala si Haring David ng pangangalo niya kay Bathsheba, na siyang naging dahilan ng pagbubuntis ni Bathsheba. Ipinadala ng Panginoon si Propeta Nathan kay David upang sabihin ito na dahil sa kanyang kasalanan, kukunin ng Panginoon ang buhay ng sanggol. Dahil dito, nagluksa si David at nanalangin para sa buhay ng bata. Ngunit pagkatapos na mamatay ang bata, tumigil si David ng pagluluksa. Nagtaka ang mga alipin na David at kanilang tinanong si David, "Ano pong kahulugan ito? Noong buhay pa ang bata, nag-ayuno kayo at tumangis dahil sa kanya. Ngayong patay na ang bata, bumangon kayo at kumain." Ngunit sinabi ni David, "Noong buhay pa ang bata, ako'y nag-ayuno at tumangis sa pag-asa kong kahahabagan ako ni Yahweh at pagagalingin ang aking anak. Ngayong patay na siya, bakit pa ako mag-aayuno? Maibabalik ko pa ba ang kanyang buhay? Balang araw, susunod ako sa kanya sapagkat hindi na siya makababalik sa akin." Ang tugon na ito na David ay nagpapahiwatig na ligtas ang mga batang walang kakayahang manampalataya. Ang reaksyong ito ni David ay nagpapakita na ang walang kakayahang sumampalataya ay ligtas sa mga kamay ng Diyos. Sinabi niya na hindi na makababalik pa sa kanya ang kanyang anak, ngunit isang araw siya ay pupunta sa kanya. Mahalaga ring pansinin na komportable si David sa kanyang kaalamang ito. Sa ibang salita, sinasabi ni David na makikita niya ang kanyang anak sa langit, bagamat hindi na niya ito maibabalik pa. Kahit na maaaring ilapat ng Diyos ang pagtubos ni Kristo sa mga kasalanan ng walang kakayahang sumampalataya, walang partikular na pagbanggit ang Biblia patungkol dito. Kaya ang paksang ito ay hindi namin itinuturing na isang dogmatikong katuruan. Ang paglalapat ng kamatayan ni Kristo sa mga taong walang kakayahang sumampalataya ay sang-ayon sa kanyang pag-ibig at kahabagan. Pinaniniwalaan namin na inilalapat ng Diyos ang pagtubos ni Kristo sa mga kasalanan ng mga namatay na sanggol at mga taong kulang sa pag-iisip dahil wala silang kakayahan na maunawaan ang kanilang makasalanang kalagayan, at dahil na rin sa kanilang pangangailangan ng tagapagligtas. Ngunit muli, hindi namin ipinagpipilitan sa iba ang aming paniniwalang ito. Isa lamang ang aming natitiyak. Ang Diyos ay Diyos ng pag-ibig at siya ay banal, mahabagin, makatarungan at mabiyaya. Ang lahat ng ginagawa ng Diyos ay laging tama at mabuti, at iniibig niya ang mga bata na higit sa ating pag-ibig. Iyan ang aming sagot sa tanong na, ano ang nangyayari sa mga sanggol at bata kung sila ay mamatay? Saan makikita sa Biblia ang edad tungkol sa pagkaalam sa mabuti at masama o Age of Accountability? Sa aming website na gotquestions.org Tagalog, mababasa mo ang pagtalakay sa iba't ibang paksa at mga inirerekomenda naming babasahin. Kung nakatulong sa iyo ang video nito, click ang thumbs up at subscribe button. Kung gusto mong mapanood ang aming mga susunod na video, i-click ang bell at panoorin ang mga susunod na sagot.
sa iba pang mga tanong.